So, na nga pala diyan ng gabi, ito nga isa kababayan natin, isang diit sa maladesyertong lugar kung saan doon siya nagtatrabaho. Nag-order nga pala sa atin siya ng 5 siomai, 5 embutido at isang box ng LBC. Kararating ko nga lang niyang galing trabaho. Pero syempre kahit this oras na ng gabi ay i-deliver natin yan. Sayang ang kikita. Nagpabango nga pala ako diyan. Malachicks nga daw yung aming pupuntahan at aming dideliveran. Charot lang. Bali kinuha ko na nga pala sa rep yung aming i-deliver na 5 siomai at 5 embutido para kay ma'am. Kung tutuusin talaga ay halos wala talaga akong kikitain dito dahil pamasahe pa lang ay talagang talong-talo na. Pero okay lang yan, basta kababayan natin makatulong tayo kahit sa maliit na paraan. Nag-order nga pala sa atin ng isang box na LBC. Kailangan niya nga daw magpadala sa kanyang pamilya sa Pilipinas ng bagahe. Dahil hindi siya makalabas ng bahay dun sa amo niya, may na po ang bahala sa inyo mag-deliver ng LBC box at inyong pagkain at ulam. Kasama nga pala natin dyan si Jacob, ang ating videographer. Sabi ko nga diyan kay Jacob, okay lang ba sa kanya na halos wala tayong kikitain dito sa i-deliver natin? Sabi nga diyan, kahit pagkain lang sir ay okay na. Napakasipag naman din talaga to ng videographer ko. Gawa ng kahit ating gabi ko sa Ichato Ite, ganito kaming event na pupuntahan at magsushoot sa ibang company at mag-vlog sa kahit sang lugar ay talaga namang nandiyan siya. Alin, nandito na nga pala yung regular service namin. Nagbabayad nga pala ako dyan ng monthly na 500. Parang hirap kasi magagilap dito ng taxi ito sa lugar namin dahil sa amin dito ay malabundok at deliserto. Naman nagpasya na lang ako na magbayad na lang ako ng driver 500 monthly. Sabi nga ho diyan ang dideliveran namin na si ma'am ay 15 minutes lang daw nandun daw kami sa lugar niya. Pero mukhang nabudol kami 30 minutes sa 45 minutes ay wala pa kami doon sa lugar na dideliveran namin. Pero okay lang yan, ang mahalaga ma-deliver namin ng ayos ang kanyang item at saka yung LBC box. Siyempre hindi mawawala ang asawa ko dyan, laging kasama yan dahil yan ang CCTV ko dito sa Saudi Arabia. Dahil isang minuto nga lang mawala ako sa paningin niya ay mukha nang nag-iiba na yung isip niya. Kaya kung mapapansin nyo, araw-araw ko siya kasama kahit malayo siya, kahit nasa Pilipinas siya. Ganyan niya ako kamahal, mahal na mahal. Hindi nga yung mga nagbaba sa akin dyan na meron akong jowa sa Shaolin, meron akong girlfriend dito sa Saudi. Takot ko na nga lang sa asawa ko kapag ginawa ko yon. Mas mainam na lang talaga maging loyal tayo sa mga asawa natin, lalo na kapag long distance relationship. Ang sarap sa pakiramdam kapag wala kang nilolokong tao. Uy. Pagkalipas nga ng 45 minutes, nandirito na nga kami kung saan sa dideliveran namin kay ma'am ang LBC box at saka ang pang-ulam niya. Medyo natatanaw na nga namin si ma'am, nandun pala si ma'am sa kabilang building. Ito nga pala siya nagtatrabaho, DH siya dito, 6 na taon na dito sa Saudi Arabia. Ito nga niya nga sa akin, matagal niya daw akong pinapanood sa vlog, kaya naman nag-order na siya at para makita niya lang ako. Charot lang. Sa kami layo pala. Layo sa amin. Nagulat nga ako sa itsura ni ma'am dahil sabi niya 47 years old na siya. Dahil hindi sa stress at masaya lang siya, mukha siyang 22 years old sa personal. 22 years old. Oo, binulang mo pa. Limang embutido galing kay Ninang Nora yan. Tapos itong siomai, 5 din. Yan. Oo, sige. 5 siomai, ito yung baling order ni mama. Sige. Ganyan mo na. Ako para. Sabihin mo. Ano sabihin mo? Alaga mo yan? Alaga ko. Mama, ito na order mo ha? Wala, hindi na kami ako nakapagsalita. Ano sabihin mo ma'am? Ano sabihin mo? Salamat ka pala sa pag-deliver ha. Tapos sa mga followers, marami kayong matututunan dito kaya i-follow mo na yan. Panoorin mo yung palagi yung mga nila, mga videos, mga vlogs. Wala, pinidiscount mo talaga. Bakit di ka makapaniwala? Dito na ako. Alos hindi nga makapagsalita si ma'am. Nung nakita niya ako dahil hindi niya daw expected na ako mismo magde-deliver sa kanya ng ulam at saka yung LBC bag. Dati sa cellphone nga lang daw ako napapanood, nakita niya na daw ako sa personal. Charot lang. Sobra naman talaga nakakalak sa puso kapag may mga ganitong tao, talagang idol na idol ka, ay talaga naman idol ko rin po kayo dahil sa pagiging DH nyo dito sa Saudi Arabia. Nagyabang niya pa nga ako doon sa kanyang alaga dahil ito nga daw yung napapanood ko lang ngayon, nakita niya na daw ako. Pakiramdam ko nga si ma'am ay masaya dito sa amo niya. Kung ako umalis, inilang ko muna yung binigay ni ma'am na pera dahil baka mamaya ay kulang. Mahirap nang bumalik dahil napakalayo nitong lugar niya sa amin. Kaya naman, lubos ako nagpapasalamat kay ma'am sa tiwala, pagsuporta sa ating mga vlogs at dahil nga daw siya solid follower siya ng Pinoy Diskarte.
At nangarang isa sa mga parap niya na makita niya ako bago siya mag-exit. Ay, sarap sa pakiramdam kapag ka may ganitong tao na talaga namang sinusuportahan ka. Hindi na nga kami nagkakintuan na halos ni ma'am dahil anong oras na nga rin din at medyo may kalayon nga tong lugar nila. Kahit medyo maliit nga yung kita, ang mahalaga meron tayong mga kababayan na napapasaya. So yun lang po, maraming salamat. Ingat, God bless, thank you Lord sa blessings araw-araw. Eto si Penny Discarte, dapa noon, tuloy na bumabangon ngayon para sa pangarap.